Diyos ay di sinungaling. Na tulad ng tao, anuang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Mga kapatid ko, nung tayo ay wala pang pagkakilala sa Panginoon, ginagawa natin ang mga bagay na ginagawa natin base sa ating sariling pagkaunawa. Yesterday, okay, we had the discipleship dito sa church. And most of the workers na tinanong ko sila, kung sakaling bawian kayo ng buhay, ngayon, alam nyo ba kung saan kayo pupunta? And I ask you all that same question. Kung sakaling ngayon mismo, bawian tayo ng buhay, alam ba natin kung saan tayo pupunta? Most of them said, hindi nila alam kung sila'y ligtas. Sapagkat sa kanilang sariling batayan, hindi sila nakaabot. Alam nila, may pagkukulang sila sa Panginoon. Tayong lahat din naman eh. Kahit ako, may pagkukulang ako sa Panginoon. Pero alam nyo, mga kapatid, ang kaligtasan natin, hindi dahil sa may ginawa tayo. Ang kaligtasan natin ay dahil si Kristo ang may ginawa para sa atin. And all we need to do is to accept what Jesus did on the cross of Calvary, to believe that He died and He rose again, so that anyone who believes in Him will not perish, but have everlasting life. So, ibig mo sabihin, Pastor, dahil nanampalataya lang ako kay Jesus, maliligtas ako? Oo. Then the next question was, paano? Nawawala bang kaligtasan? Paano yung mga kumilala sa Panginoon pero tumalikod naman sa Kanya? Paano yung namuhay sa kasalanan? Matapos niya makakilala sa Panginoon, iniwan niya ang kanyang asawa, nag-asawa ng iba, at pagkatapos namuhay ng malayo sa Panginoon. Paano? Ligtas ba siya? Mga kapatid, hindi ko kaya sagutin yan eh. Kasi ang tao habang nabubuhay, may pagkakataon na siya ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon. At ang totoo, hindi habang may buhay, may pag-asa. Hindi. Habang buhay ang Diyos, may pag-asa ang tao. Ang tanong ko sa inyo, namatay na ba ang Diyos? Hindi. Nananatiling buhay ang Panginoong Hesukristo kasama ng Ama na nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit na ilang beses tayong magkamali, magkasala, magkulang, lumayo sa Panginoon, the love of God stands still. It is everlasting. And all we need to do is to come back again to God. Perhaps you heard this message and all of you are watching us online at maaaring para sa inyo, kwento lang itong nangyari kay Noah. But this is a true story that proves that God honors His covenant. And I stand before you today to challenge every one of you to commit your life to God. Kasi time will come, and it is coming very soon, that God will judge